mag-umpisa, samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Sige po, let us pray. Yes, Lord, Father in heaven, Lord, once again, we praise you, Lord. We bless your name and we glorify your name. Lord, muli, Lord, maraming salamat po sa oras na ito na pinagkaloob mo. Lord, yan, muli, Lord, yan, ay kami magka-tipon-tipon, Lord, yan, upang makapagpanalanginan muli, Lord God, at makapag-aral ng iyong salita, Lord God. Lord, salamat po sa privilege, Lord God, na muli magamit mo, Lord God, to share your word, to share a short devotion, Lord God. Dalangin ko nga po, Lord God, na patuloy bigyan mo ako ng wisdom at knowledge, Lord God, at ikaw po ang manguna sa oras na ito, Lord God, at Lord, buksan mo ang aming mga puso at isipan sa salita mo na aming mapag-uusapan at patuloy ikaw lamang po maitaas sa oras na ito, Lord God. Lord, panatili mo nga pong maayos ang aming connection, Lord God, nang sa gayon na wala kami mag-interruption at patuloy lamang namin mapagbulay-bulayan ang iyong salita, Lord God. At muli, Lord God, sa iyo namin inaalay ang oras na ito, patuloy na gabayan mo kami sa aming pag-aaral na ito at sa iyo namin pinagkakatiwalaan lahat. To you all the glory in Jesus' name. Amen. Amen. Ayun, mga kapatid, welcome pong muli. It's been a long time nga. Kumbaga, matagal na panahon ng huling nagkaroon po tayo ng devotion, yung nakapag-share ako ng last devotion. And anyway, ayun po, tayo po yung magpapatuloy sa ating topic about sa fellowship, yung mga kahalagaan ng fellowship sa ating buhay bilang mananampalataya. Amen? Ready na po ba ang lahat? Sige po, tayo po magpatuloy. Ang ating topic po is about fellowship. So, ano po ba yung fellowship? Sabi dito, what is fellowship? So, basahin natin what is fellowship. Sabi, ang fellowship daw is the condition or relation of being a companion or peer. Sabi dito, it's a friendly relationship or companionship. So, kumbaga in Tagalog, mako-consider natin to is yung fellowship is yung pakikisama siguro, no? Yung pakikihalubilo or yung common term na kumbaga pakikipag-bonding sa isa't isa. So, sa buhay natin or sa relasyon natin sa kapwa natin sa pang-araw-araw is masasabi natin na nagkakaroon tayo ng fellowship or pakikisama sa kanila. Diba? Kumbaga nagkakaroon tayo ng bonding sa kapwa natin or pakikisama sa kapwa natin. So, as we continue, sa Bible naman, di ba, sabi kumbaga dito, yung fellowship daw is, basahin natin, sabi, fellowship daw is the Greek word translated fellowship in the New Testament is koinonia. Kumbaga, meaning is yung partnership, di ba, yung sharing in common or communion. And the essence of partnership is agreement or unity of purpose. It means essentially a partnership to the mutual benefit of those involved. Kumbaga, sa pang-araw-araw natin, di ba, na kumbaga, makikita natin to, yung kumbaga, we share common interest, di ba, and di ba, kumbaga, we share yung essence of partnership sa isa't isa. Diba? Kumbaga, napag-agreehan natin together. Amen po. So, let's continue. So, bilang Christians po tayo, meron po tayong Christian fellowship na tinatawag. Diba? Iba yung fellowship lang na ginagawa natin sa kapwa natin, na kumbaga normal na pakikisama natin sa kanila. Iba rin yung Christian fellowship na tinatawag natin. Sabi dito, in order to understand the importance of Christian fellowship, we must first understand kung ano yung Christian fellowship ba. Diba? Kung ano ba ibig sabihin ng Christian fellowship. Sabi nga sa binasa natin kanina, yung Greek words translated fellowship sa New Testament daw
It means essentially a partnership to the mutual benefit of those involved. Diba, kumbaga, together, kumbaga, may mutual benefit. So, Christian fellowship, sabi, is the mutually beneficial relationship between Christians who can't have the identical relationship with those outside the faith. Diba? Iba yung benefits ng relasyon natin between Christians or between fellow believers natin. Na kumbaga, hindi natin makukuha. Diba? Na sa identical relationship natin na kumbaga sa outside the faith na meron tayo. So the mystery and privilege that is Christian fellowship is that exists because God has enabled it by His grace. Diba? Kumbaga niloob ng Panginoon yan, in-enable ng Panginoon yan by His grace. Diba? So those who believe the gospel are united in the Spirit. Ayan, yung mga Christian believers na naniniwala sa gospel, we are united in the Spirit through Christ to the Father, and that unity nga daw is the basis of fellowship. Yung unity natin na ni-unite tayo ng Spirit through Christ, diba, to the Father. Amen? So the relationship is described by Jesus Christ in high priestly prayer for His followers daw. Diba? So basahin natin yung John 17:22-23. Sabi, I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one. Diba? I in them and you in me. May they brought to complete unity to let the world know that you sent me and have loved them even as you have loved me. Amen? So sabi dito, the complete unity, diba, he refers to is kumbaga yung oneness that Christians experience in true fellowship. Kumbaga oneness with one another, with Christ, and with kumbaga oneness with one another yung with Christ and with the Father, gaya sa binasa nga natin. So sabi rin dito sa 1 John 1:3, what we have seen and heard we proclaim to you also, that you too may have fellowship with us, and indeed our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. So, this relationship daw na binasa natin must be the basis of Christian fellowship. Diba? And sabi natin na we can have friendship and relationship with unbelievers, but true Christian fellowship can only occur within the body of Christ. Diba? Yun yung masasabi natin na true Christian fellowship. Diba? Within the body of Christ lang. So, iba po yung fellowship lang na nagagawa natin kasama yung ibang tao, yung unbelievers. Kumbaga normal na halubilo lang yun, normal na fellowship lang. Iba po yung pakikisama na ganon. Diba? And minsan yan, yung pakikisama na yun na, kumbaga, sabi nga na, nakikisama tayo. Nakikisama pa tayo kaysa sa nakikisama tayo sa kanila. Iba po yung fellowship na ganon. So, sa Christian fellowship, lagi natin tatandaan that we are united to one another by common beliefs, purpose, and goals. Diba? Sa Christian fellowship, iisa yung paniniwala natin, iisa yung purpose and goals natin. Walang nagsasalungat tayong beliefs and purpose. Kasi nga, ang purpose and beliefs natin and yung goal natin is to glorify God lang, which is yung kumbaga yung common walk natin spiritually. Kumbaga we are united more on kingdom mentality, di ba? Nakafocus tayo sa gawain ng Panginoon. Amen po. So ayun, sabi nga our hearts and minds are otherworldly, di ba? Otherworldly because we follow Jesus Christ. Na kumbaga sinabi that His kingdom is not of this world. Diba? Sabi sa John 18:36, Jesus answered, my kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, then my servants would be fighting so that I would not be handed over to Jews. But as it is, my kingdom is not of this realm, diba? So, alam natin that we are strangers in this world, and kumbaga we long for that time
na kumbaga makakauwi tayo sa true home natin, which is alam natin ang true home natin is not here sa lupa. Kumbaga our true home is in heaven. 'Di ba? As strangers, 'di ba? Yun yung hinihintay natin, 'di ba? To be back home. So the importance of true Christian fellowship is that it reinforces kumbaga yung mga bagay nito sa isip natin and help us to focus, 'di ba? To focus on Christ and to focus to Christ and His desires and goals para sa atin. Amen. So to have fellowship with others, kumbaga, there must be a oneness of the heart. Kumbaga, something that links two people together. 'Di ba? Na nagkakaisa. Kumbaga, we walk together by faith, in faith, 'di ba? And at the very heart of fellowship, there must be like-mindedness. Kumbaga, two in fellowship must have kumbaga same same wishes, same desires, 'di ba? And kaya nga sabi ni Paul doon sa in-exhort niya doon sa mga believers na kumbaga not be unequally yoked with unbelievers kasi iba yung kumbaga iba yung paniniwala nila, iba yung nagiging fellowship with unbelievers. So believers daw have true fellowship with one another because of yung Holy Spirit na kumbaga indwells to all believers, 'di ba? Nagkakaroon tayo ng true fellowship with one another because of the Holy Spirit. So through the Spirit, we have true fellowship. So unlike daw yung any relationship we can have na kumbaga yung gaya na sasabi na kanina na iba yon yung relationship na nakukuha natin sa kumbaga hindi natin kumbaga unbeliever, 'di ba? Yung mga hindi nakakilala sa Panginoon, 'di ba? And alam naman natin, 'di ba, sasabi na kumbaga through the same believers natin, 'di ba? Sabi dun sa Proverbs 27:17, iron sharpens iron. 'Di ba? Sabi doon, iron sharpens iron, so one man sharpens another. So in true Christian fellowship daw, Christians sharpens one another's faith and steer one another to exercise that faith in love and good works, all to God's glory. Kumbaga, tayo, when we have fellowship together, we sharpen one another. 'Di ba? Kumbaga, sharpen in a way na pinapalago natin ang isa't isa. 'Di ba? Kaya na lang nung when we have our life group, our day group, 'di ba? When we have this fellowship sa kasama nating mga believer, we grow one another, 'di ba? Nabi-build up natin ang isa't isa. Kumbaga, natutulungan natin ang isa't isa lumago. Kumbaga, sinasabi sharpens one another, 'di ba? Kumbaga, nakakapagtulungan tayo sa isa't isa. 'Di ba? So pero ayun, syempre before that fellowship with the fellow believers, mas mahalaga rin yung kumbaga yung fellowship muna natin sa Lord. 'Di ba? Meron tayong kumbaga fellowship with sa kapwa natin, pero mas mahalaga pa rin yung fellowship natin with the Lord. 'Di ba? Yung fellowship natin sa Panginoon. So, ayun na. Maikli lang yung natin, yung pag-aaral natin yan. Pero, ayun. Ngayong unang napag-usapan natin, yung fellowship with sa kapwa natin. Yan, nabanggit natin yan, napag-usapan natin. And, syempre, pag-usapan din natin yung fellowship natin sa ating Panginoon. So, ano ba yung fellowship with God? Sabi dito, fellowship with God daw is at its most basic agreement with Him in all things. 'Di ba? Kumbaga, it's all about Him, it's all about God. So, the New Testament daw assure believers of this partnership. Yung partnership nito with God. Ina-assure tayo ng New Testament about this. So, not only daw na we have fellowship with God the Father, but we also have fellowship with His Son and the Holy Spirit.
So yung part na to ng fellowship, hindi ko na naisama. Makikita natin to sa kung ano natin. Search nyo sa 1 Corinthians 1:9 and 2 Corinthians 13:14 and 1 John 1:3. Diba? Ito yung nabanggit dito yung fellowship natin with God the Father, fellowship with the Son and the Holy Spirit. So, hindi ko na siya nailagay. So, lagi natin tatandaan that fellowship with God is only possible, alam naman natin, through the blood of Christ. Diba? Yung fellowship natin sa Panginoon is through the blood of Jesus Christ. Alam natin ang kwento, kumbaga. So, before we are saved, diba, alam naman natin yung relasyon natin sa Panginoon. We are at enmity with God. Diba? Bago tayo naligtas, kumbaga, malayo tayo sa Panginoon because of our sins. Diba? So, after that, diba, kumbaga, si Jesus Christ, nireconcile niya tayo sa Panginoon through His death on the cross. Alam naman natin yan, na through His death, na-reconcile tayo sa Panginoon. We got reconciled to God through His death on the cross. Makikita na natin sa Romans 5:10. So, alam naman natin that when we repent of our sin and trust, bigyan natin yung trust natin kay Christ, alam natin yung result na, kumbaga, we will live in fellowship with the true God. Diba? Because we live in fellowship with His Son, Jesus Christ. Amen? So, we know, alam natin that He is the only true God and He is eternal life. Diba? Sabi nga dito sa 1 John 5:20, basahin po natin. And we know that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know Him who is true, and we are in Him who is true, in His Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Amen po. So, kumbaga, it is important to know yung fellowship natin with God comes exclusively through Jesus Christ. Diba? Hindi natin maano yung fellowship na yan by our own lang. Diba? Kumbaga, yung fellowship with God comes exclusively through Jesus Christ. Lagi natin tatandaan yan. And because we know, sabi nga sa John 14:6, diba? Jesus is the only way to the Father. Diba? Alam naman natin na sa panahon ngayon, through the ages, diba, maraming tao or maraming paniniwala na, kumbaga, sabi nga, attempted to devise, kumbaga, yung other path to God, diba, through false religions, through false beliefs, through false teachings, diba, kumbaga, to live in such a way para kumbaga, as to merit yung approval, kumbaga, nililigaw tayo, in short. So, lagi natin tatandaan that we cannot have fellowship with God if we reject si Jesus Christ, if we reject His Son. So, those in fellowship with God daw, syempre, are trusting in Christ. Nagtitiwala kay Christ yung mga tao na in fellowship with God. And as we trust God, diba, naniniwala tayo that our sins are forgiven and we are filled with the Holy Spirit. And naniniwala tayo that in all things, God deserves to be glorified. Diba? In everything, we glorify the Lord dapat. So, we glorify we glorify God. So, through this fellowship, syempre, we glorify God. Syempre, anong gagawa natin? Syempre, we spend time in the Bible reading, diba, and prayer, diba, and kumbaga, in pursuit of kumbaga, spiritual wisdom and insight, so that we or they might grow sa knowledge natin sa Panginoon.
di ba? Ginagawa natin yan as a believer, as we have fellowship with the Lord, di ba? As we have fellowship with God. We have our daily Bible reading, ganyan, di ba? Meron tayo laging everyday na as we have our fellowship with God. May mga post tayo everyday, di ba? About Bible reading natin, di ba? To grow more yung fellowship natin sa Panginoon, di ba? So, basahin natin ito, Ephesians 1:17, sabi that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you a spirit of wisdom, of revelation in the knowledge of Him. So, alam naman natin na, di ba, ang God's Word, which is the Bible, ang, kumbaga, yun lang yung, kumbaga, alam natin na yun ang kailangan natin. Di ba, yung God's Word to, kumbaga, kumbaga, mag-grow yung fellowship natin sa ating Panginoon. And we glorify ang ating Panginoon by submitting to His will and obeying His commands na, kumbaga, na nakapaloob dun sa kanyang salita. So, ayun po, no? Yun ang ating short devotion for today. And Noah, through this fellowship with the Lord, and when we have fellowship with other believers, diba, na may we have yung, kumbaga, may we enjoy yung harmony and contentment and joy of yung fellowship ng ating, kumbaga, ma-enjoy natin, magkaroon tayo ng joy sa fellowship natin sa Panginoon na binigay niya sa atin. So, yun lamang po, and maraming salamat po, and glory to God po. Sige po, let us close in prayer. Sige po, let us pray. Yes, Lord Father in heaven, Lord, once again, we thank you, Lord God, for this day, Lord God, na pinagkaloob mo. Lord God, kung saan napag-usapan namin, napag-aralan namin about fellowship to our fellow believers and to the fellowship with you, Lord God. Lord, dalangin niya po namin sa napag-aralan namin ito na sa pang-araw-araw namin na mag-grow kami, Lord God, in fellowship with our fellow believers. Lord God, na kumbaga through our fellowship is lumago ang aming relasyon sa iyo, 'di ba? Lumago yung relasyon namin sa iyo, and lumago yung relasyon namin sa isa't isa kasama ka, Lord God. And Lord, dalangin namin na sa pang-araw-araw maipamuhay namin ito, na through this fellowship makita sa buhay namin ang Kristo na aming pinapaniwalaan, Lord God, at patuloy na ilid mo ang buhay ng bawat isa sa amin, na ikaw manguna, ikaw maihayag, Lord God. At maraming salamat po, at sa iyo namin na binibigay ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila in Jesus' name. Amen and amen. God bless po mga kapatid. Salamat po.
Yes, Lord God, marami pong salamat, Panginoon, sa inyong pong mensahe na hinatid po ni Kuya Alan, Panginoon. Lord God, tunay po, Panginoon, na napakahalaga ng fellowship, O God, sa aming spiritual growth, Panginoon Diyos. Lord, tunay po, Panginoon, na ito po ay nagbibigay kaalaman, Panginoon, lalo-lalo na po ang fellowship sa inyo, Panginoon Diyos, na napaka-importante para sa amin, Panginoon Diyos. Lord God, dalangin namin, Panginoon, sa araw ng bukas, Panginoon, sa aming worship service, O God, ay patuloy po, Panginoon, na maging maayos, Panginoon, maging po sa mensahe na ihatid po ni Pastor Marvin, Panginoon, ay patuloy kayong mahusap sa amin, Panginoon Diyos, through your word, O God. At Panginoon, at ihanda po namin ang aming mga sarili sa araw ng bukas, Panginoon. At Lord God, sa aming mga babiyahe para bukas, papunta rito sa bahay Manambahan, Panginoon, ay ligtas nyo rin po sila. Dalhin nyo po silang ligtas at makarating dito sa bahay Manambahan, Panginoon. Bagay po sa aming ipinalalangin ngayon sa gabing ito. Lord God, kayo po ang siya makakasagot nito, Panginoon Diyos, in your perfect time, Panginoon Diyos. Lord God, I pray, Panginoon, sa mga may sakit, Panginoon, na ngayon po, Panginoon, ay sila man po ay nakaratay sa higaan, sa hospital, Panginoon. Lord, pray for healing, Panginoon Diyos. Lord God, maawa po kayo sa kanila, Panginoon Diyos. Tulungan niyo po sila, maging po sa pangangailangan, sa pagbayad sa hospital bill, Panginoon. Lord, kayo po nawa ang mag-provide, Panginoon Diyos. Lord God, wala pong imposible sa inyo, Panginoon. Dahil kayo po ay mas mayaman po sa lahat po ng mayaman dito, O God. Lord God, alam po namin na bubuksan niyo po ang inyong palad, Panginoon, na may hatid po ito, mga pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Lord God, dalangin din namin, Panginoon, na sa aming pag-uwi, Panginoon, ay dali niyo rin po kami ng ligtas makarating sa aming tahanan, sa pansamantalang tahanan, Panginoon. At maging po sa aming pagtulog, Panginoon, ibigay niyo kami ng maayos sa kapahingahan at sa araw ng bukas ay iba yung kalakasan, O God. Lord God, marami pong salamat, Panginoon. Sa ila mo po ang mataas papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.